isdang may ngipin, at isdang lumilipad. Lumangoy at bumida na ang mga yan sa AHA. Isa na namang kakaibang nilalang ang ating iimbestigahan ngayong umaga, mga ka-AHA. Guys, paki-comment kung anong tawag sa isda na to. Dahil ang bali-balita, dito sa Batangas meron daw ditong isdang may paa. Kaya tigas niya, oh. Pati yung kalsis niyang kapal. Something fishy. Sa nag-uumapaw ng mga biyaya ng katubigan dito sa Batangas, Guys, paki-comment kung anong tawag sa isda na to. Sino kakaalam kung anong klaseng isda ito. ngayon nga lang daw nakita ni Edmar ang isdang ito. May kamil pa, oh. Kulay orange. May makapal na kaliskis sa bandang ulo. At mistulang may mga paa. Kakaiba. Hindi ko po maano kung ano isda. Parang lapu-lapu yan. Sino kakaalam kung anong klaseng isda ito. Bale, yun po ay binigay lamang po sa akin ng aking katrabaho. Kasi hindi nga niya po lutuin dahil hindi niya kilalang isda. Kaso nga lang po nung nakita ko yung isda, parang nakakatakot po. May suot na ganun, kaliskis niya, makapal. Isda nga ba talaga ito o baka namang ibang uri pala ito ng yamang tubig? Bibitingin muna namin kayo sa matinik na kasagutan. Mula sa kakaibang isda, ang hahanapin naman natin ngayon ay isang rhinoceros na may dalawang sungay. Dito sa Waikambas National Park sa Indonesia, isinilang isang baby Sumatran rhino. Himalang may tuturing dahil ang mga ganitong species critically endangered na raw o malapit nang maubos. Ang Sumatran rhinos ang pinakamalit na rhinoceros na namumuhay sa kasalukuyang panahon. Ito rin ang nag-iisang Asian rhino na may dalawang sungay. Nababalot sila ng mahabang buhok na tulad sa woolly rhinos na extinct na for 12,000 years. Wow! Sa dinami-rami ng mga buhayang nakita ko na, sa pictures, hindi naman close and personal, no? Ang isang ito ay sobrang kakaiba. Wala raw kasi itong nguso. Langoy naman tayo sa Florida sa USA. Gumapang ang pagtataka ng mga netizen matapos mag-trending ang isang maliit na alligator. Nawala ang kalahati ng kanyang upper snout o yung mahabang nguso. Kaya naman binansagan itong snoutless alligator. Ang hinala ng mga eksperto, posibleng napalaban daw ito sa iba pang buhaya o di kaya sumabit sa bitag. Kaya naputo lang upper snout nito. Mabuti na lang at na-rescue ang kawawang buhaya. At kinupkop sa isang crocodile shelter. Pinangalanan nitong Jolene. Ngayon, balik tayo sa kakaibang isda na kaya raw maglakad sa dagat. Kaya kung minsan ay napagkakamalang din daw itong maliit na buhaya. At tinatawag pang crocodile fish dahil sa matigas nitong kaliskis. Matapos may pagtanong ni Edmar ang kakaibang isda, agad niyang itong pinulutan. Napagalaman ko po doon sa pang-search ko, doon sa Facebook po. Mga parting Mindanao po, ang madami. May mga video po sila na iniihaw, tapos ginagataan, sinisinigang. Kaya nung nakita ko yung video nila, hindi na ako niluto ko na rin yung isda. Ang isdang kaya raw maglakad, tinatawag na minya pinya o sa Ingles, armored sea robin. Binansagan din itong walking fish dahil hindi tulad ng ibang isda na kadalasan ay lumalangoy lang. Ang armored sea robin, mas pinipili raw maglakad gamit ang kanilang mistulang maliliit na mga paa. Pero ang totoo, ito ang kanilang spine na bahagi rin ng kanilang palikpik na nagbago dulot ng evolution. Sila ay madalas na natatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng dagat o seafloor. Meron around 50 species ng armored sea robin sa buong mundo. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Pacific, Indian at Atlantic Ocean. Pero ligtas nga ba itong kainin gaya ng ibang inuulam nating isda? Oo, nakakain sila. At in fact, nahuhuli ito sa maraming parte ng bansa. At ayon naman sa International Union for Conservation of Nature, stable at hindi naman daw nanganganib ang bilang nito sa wild. Sa lawak ng ating karagatan, tiyak malalim-lalim pa ang kinakailangan nating sisirin para matuklasan ang iba pang uri ng isda sa mundo. Pero bago lang takaan, tiyakin munang ligtas at may sapat tayong impormasyon para hindi tayo malunod sa kapahamakan. Aha!